Magpapatupad naman ng malawakang reforma ang Philippine Contractors Accreditation Board of PICAB para hindi na makalulusot pa ang anumang uri ng katiwalian sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. TJ Mendoza sa balita. Hindi napapayagan ng Philippine Contractors Accreditation Board o ng PICAB ang mga bagong board member nito na magmay-ari ng construction firm at maging kontratista dahil umano sa conflict of interest. Yan ang kinumpirma ni Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque matapos makipagpulong sa mga miyembro ng ICI. Pinatawag ng komisyon si Roque para maging resource person at magbigay linaw sa mga proseso ng PICAB at gayon din kung ano-ano pa ang mga dapat baguhin sa pamamaraan sa pagkuha ng lisensya. We discussed also what are the changes that need to be made kasi remember there are so many applications also now of licenses, so we need to change also, or we need to make new changes, or we need to improve, we need to reform, we need to make sure na yung itong mga bagong sasali or mga bagong kukuha ng lisensya are already following the new rules para hindi na maulit yung nangyari dun in the past. Sa pagharap ni Roque sa ICI ay pinangalanan din nitong iba pang mga kontratista na nakitaan nila ng koneksyon sa mga anomalya ng flood control projects. Of course, some, if not most of them, are part of the flood control. So we need to really know what the violations are para we can also recommend for or we can also revoke the licenses of this contract. Dahil sa nadiskubreng license for sale sa loob mismo ng PICAB, hihigpitan na ng DTI ang proseso para maiwasan ng bid rigging na nagbigay daan para sa maanomalyang proyekto kontra baha. Kasi usually ang license kasi approved by the PICAB board. So ang mangyayari ngayon, the license will pass to the office of the secretary for checking, and then from there we give it to the PICAB board. So now there's an additional check which is in the office of the secretary to make sure that yung double check talaga sila that they're. Kinumpirma ni Roque na may mga bago na ring board member at executive director ang PICAB. Matatanda ang noong nakaraang buwan ay nagsumite ng resignation sina PICAB Executive Director Herbert Matienzo at dalawa pang opisyal ng PICAB dahil umano sa personal and health reason. Of course, there's red flags that we need to look at, no? Especially if they have, first if they are part of this flood control. Definitely, yeah, hindi na sila pwede. And then, we're also thinking that even the relatives cannot anymore be also given the license. But we're also waiting for the recommendation of ICI and also DPWH kasi dahil sa mga pagbabago ng itinakda ng DTI sa PICAB ay bumabagal na rin ang proseso ng mga gustong magpa-accredit sa PICAB para maging lehitimong kontratista. Pero unti-unti nang inaayos ng DTI ang mga pamantayan para maisaayos ang lahat ng proseso. TJ Mendoza para sa Mata ng Agila. Matapat, matapat, matapat.